Sa paanan ng isang liblib na kabundukan kung saan ang hamog ay tila laging may dalang lihim at ang mga punong kahoy ay nakatayo na parang mga bantay ng panahong matagal nang lumipas, namuhay ang isang batang ulila. Ang kanyang pangalan ay Lando. Payat, kayumanggi ang balat sa ilalim ng araw at may mga matang sanay sa lungkot at katahimikan. Maaga niyang natutunan ng mabuhay ng mag-isa sapagkat ang mundo ay hindi naglaan sa kanya ng magulang na mag-aakay o tahanang matatawag na tunay na kanya. Ang kubong tinitirhan ni Lando ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero, nakasiksik sa gilid ng gubat na bihirang pasukin ng tao. Dito niya natutunan ang maghanap ng makakain, mga bungang ligaw, isdang hinuhuli sa sapa, at kung minsan ay tulong ng mga mabubuting kapitbahay sa baryong nasa malayo. Ngunit higit sa gutom at pagod, ang pinakamasakit para sa bata ay ang katahimikang kasama niya gabi-gabi. Isang katahimikang walang kwentong pambata, walang yakap, at walang tinig na magsasabing bukas ay magiging maayos din ang lahat. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at pinapahiran ng kahel at lila ang kalangitan, naglakad si Lando patungo sa loob ng gubat upang mamulot ng panggatong. Sanay na siya sa mga anino at huni ng mga ibon, sa kaluskos ng mga dahong tinatapakan, at sa malamig na ihip ng hangin na tila may dalang bulong. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba. Isang pakiramdam na parang may matang nakamasid. Isang tibok sa dibdib na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng kakahuyan, malapit sa isang matandang punong balete, napansin niya ang bahagyang paggalaw ng mga damo. Huminto siya, nakinig at pinigilan ang hininga. Mula sa lilim ay sumilip ang isang munting nilalang. Maliit kaysa sa bata, may balat na tila hinaplos ng liwanag ng buwan at buhok na kasing puti ng bulak. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Lando ay ang bilog na tiyan ng nilalang na halatang nagdadalang buhay. Ang bata ay napaatras sa takot at pagtataka. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga duwende, mga nilalang na dapat igalang at iwasan. May nagsasabing sila'y mapagbigay, may nagsasabing mapaghiganti. Ngunit kailanman ay hindi niya inakalang makakakita siya ng isa, lalo pat isang buntis na duwende sa gitna ng gubat na minsan na niyang tinuring na tanging kaibigan. Ang duwende ay nanginginig, hawak ang tiyan, at ang mukha nito ay bakas ang pagod at pangamba. Sa kabila ng takot, may kung anong awa ang dahan-dahang bumalot sa puso ni Lando. Ang bata, na sanay sa pagdurusa, ay tila nakilala ang anyo ng pangangailangan, isang anyong matagal na rin niyang kargado. Hindi nagsalita ang duwende. Tanging ang mga mata nitong nagniningning sa dilim ang tumitig kay Lando, puno ng pagsusumamo at takot. Ang hangin ay tila huminto, at ang gubat ay napuno ng katahimikang mas mabigat pa sa karaniwang katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Lando na ang kanyang nakita ay magiging simula ng isang kwentong babago sa kanyang buhay. Isang kwentong mag-uugnay sa mundo ng tao at ng mga nilalang na matagal nang nakatago sa mga anino. Ang batang ulila na sanay sa pagiging mag-isa ay haharap sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakalang darating sa kanyang munting mundo. At sa ilalim ng matandang balete, sa pagitan ng takot at awa, nagsimula ang isang lihim na tanging ang gubat lamang ang unang nakasaksi. Hindi agad umalis si Lando. Nakatayo lamang siya roon,
sa harap ng buntis na duwende habang ang hapon ay tuluyang nilalamon ng dilim. Ang mga anino ng punong balete ay humahaba, tila yumayakap sa kanilang dalawa. Sa bawat tibok ng kanyang dibdib, dama ng bata ang takot na pilit nilulunok ng awa. May bahagi sa kanyang sarili na nais tumakbo pa uwi, magtago sa munting kubo at kalimutan ang kanyang nakita. Ngunit may mas malakas na tinig sa kanyang loob, isang tinig na hinubog ng pagiging ulila na nagsasabing hindi niya kayang talikuran ang isang nilalang na mas mahina kaysa sa kanya. Dahan-dahang umupo ang duwende sa ugat ng balete. Ang maliit nitong katawan ay halos mapunit sa pagod. Hawak nito ang tiyan na parang may pinoprotektahan sa loob, at sa bawat paghinga ay may bahagyang ungol na pilit nitong itinatago. Naramdaman ni Lando ang kakaibang bigat ng sandali, na para bang ang gubat mismo ay nakikinig sa kanilang katahimikan. Lumapit siya ng kaunti, maingat ang bawat hakbang, at inihapag ang dalang bungang kahoy sa lupa. Wala siyang sinabi. Hindi rin niya alam kung naiintindihan siya ng nilalang. Ngunit sa kanyang kilos ay may tahimik na alok. Isang paanyaya ng tulong na hindi kailangang bigkasin. Ang duwende ay tumingin sa mga bungang iyon, saka muling tumitig sa bata. Sa mga mata nitong kumikislap sa dilim, may dumaan na bakas ng pasasalamat. Sa wakas, nagsalita ang duwende. Ang tinig nito ay mahina, tila hangin na dumaraan sa mga dahon. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang nilalang na matagal nang nagtatago sa kailaliman ng gubat sapagkat may mga panganib na nagbabantay sa kanya. Hindi na nito binanggit ang mga detalyeng iyon. Sapat na ang takot sa bawat salitang binibigkas upang maunawaan ni Lando na ang kanyang kaharap ay tumatakas, hindi lamang sa gutom at pagod, kundi sa isang banta na maaaring sumira sa buhay na kanyang dinadala. Ikinuwento rin ng duwende na siya ay naligaw at humina, at ang lugar na iyon ang huling napuntahan niya bago tuluyang mawalan ng lakas. Ang balete, ayon sa kanya, ay matandang saksi ng maraming lihim, isang kanlungan ng mga nilalang na katulad niya. Ngunit sa panahong iyon, hindi na sapat ang lilim ng puno upang siya'y iligtas. Habang nakikinig, naalala ni Lando ang sarili. Ang mga gabing siya'y nagkasakit at walang nagbantay, ang mga araw na gutom siyang naglalakad sa baryo at iniiwasan ng iba. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng duwende, tila may salamin na humaharap sa kanyang nakaraan. At sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang nilalang bilang kakaiba o nakakatakot, kundi bilang isang ina tulad ng mga ina sa mga kwento na handang tiisin ang lahat para sa buhay na nasa kanyang sinapupunan. Pinakiusapan siya ng duwende na panatilihin ang lihim. May mga tao raw na hindi marunong gumalang sa mga nilalang ng gubat at may mga mataring nagmamatiyag sa bawat kilos niya. Ang buntis na duwende ay nangangailangan ng pansamantalang kanlungan, kahit isang gabi lamang, upang makabawi ng lakas at makapagpatuloy sa paglalakbay. Tumango si Lando, bagamat hindi niya lubos na uunawaan ang kahihinatnan ng kanyang pasya. Ang kanyang munting kubo ay halos walang laman, ngunit iyon lamang ang tanging tahanang kaya niyang ialok. Sa pagbanggit niya nito, bahagyang lumiwanag ang muka ng duwende at sa unang pagkakataon ay may munting ngiting sumilay sa mga labi nito. Sabay silang naglakad palayo sa balete, tahimik at maingat habang ang gubat ay muling nagbalik sa dating anyo. Ngunit para kay Lando, alam niyang may nagbago na.
Ang lihim na kanyang natuklasan sa lilim ng balete ay hindi na basta-basta mabubura. Sa bawat hakbang patungo sa kubo, dala niya ang isang pananagutang mas mabigat pa sa kanyang pangangatawan. Isang pananagutang maaaring magdala ng panganib, ngunit maaari ring maghatid ng liwanag sa buhay na matagal nang balot ng dilim. At sa gabing iyon, sa pagitan ng mga anino at ng tahimik na tibok ng dalawang pusong sabay na lumalaban, lalong naging malinaw na ang kapalaran ng batang ulila at ng buntis na duwende ay unti-unti nang nag-uugnay. Tahimik ang paligid nang marating nila ang kubo ni Lando. Ang munting tahanan ay nakatayo sa gilid ng gubat, halos yakap ng mga punong kawayan at palumpong na nagsisilbing likas na taguan. Sa liwanag ng buwan, ang kubo ay tila mas payak kaysa dati. Isang silid na may sirang banig, lutuan na bihirang mausukan, at bintanang kahoy na palaging bukas upang makapasok ang hangin. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikang iyon ay may dalang kakaibang bigat sapagkat may panibagong nilalang na papasok sa buhay ni Lando. Maingat na umakyat ang duwende sa mababang hagdan. Bawat hakbang ay tila may kasamang pagdaing, ngunit pinipilit nitong huwag mag-ingay. Tinulungan siya ni Lando sa abot ng kanyang makakaya. Hawak ang maliit nitong braso na malamig at nanginginig. Nang makapasok sila sa loob, agad na isinara ng bata ang pinto at sinigurong walang liwanag na lalabas, na parabang may iniiwasang matang nagmamasid mula sa dilim. Pinaupo ni Lando ang duwende sa sulok ng kubo, sa ibabaw ng tanging banig na kanyang tinutulugan gabi-gabi. Siya naman ay umupo sa sahig, halos hindi humihinga, habang pinagmamasdan ang nilalang na ngayon ay mas malinaw na sa liwanag ng munting lampara. Ang balat ng duwende ay tila may sariling liwanag, banayad ngunit kapansin-pansin, at ang mga mata nito ay puno ng pagod, subalit may ningning ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang duwende ng mas malinaw. Ikinuwento nito na ang buhay na nasa kanyang sinapupunan ay hindi karaniwan. Ito raw ay hinahanap ng mga nilalang na may masasamang hangarin. Mga puwersang nagnanais angkinin ang kapangyarihang taglay ng isisilang na sanggol. Dahil dito, napilitan siyang iwan ang sariling kaharian at magtago sa mundo ng mga tao kung saan mas mahirap siyang matagpuan. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Lando ang manginig. Ang kanyang kubo, na dati kanlungan lamang mula sa ulan at lamig, ay biglang naging bahagi ng isang panganib na higit sa kanyang pangunawa. Ngunit sa kabila ng takot, hindi niya pinagsisihan ang kanyang pasya. Ang kanyang puso, sanay sa pagdurusa, ay tila mas naging matibay sa harap ng bagong hamon. Nagbahagi si Lando ng kaunting kanin at tubig. Ang simpleng pagkain ay tinanggap ng duwende na parang ito'y isang handog na walang kapantay na halaga. Sa bawat subo, bakas ang pasasalamat sa mukha nito. At sa gitna ng munting hapunan, may nabuo sa pagitan nila, isang ugnayang hindi nakabatay sa dugo o lahi, kundi sa pagkilala sa isa't isa bilang mga nilalang na parehong nangangailangan ng tulong. Pagkaraan, humiga ang duwende sa banig, habang si Lando ay umupo sa may pintuan, nagbabantay. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig at ang ihip ng hangin ay tila nagbabala ng mga bagay na darating. Paminsan-minsan, tila may aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno, ngunit hindi tiyak kung iyon ba'y bunga lamang ng pagod at takot ng bata. Sa gitna ng gabi,
nagising si Lando sa isang mahinang daing. Napalingon siya at nakita ang duwende na pawis, hawak ang tiyan. Hindi pa oras ng panganganak, ngunit malinaw na ang paglalakbay at gutom ay nagpapahirap sa kanya. Walang alam si Lando sa paggagamot, ngunit ginawa niya ang alam niyang gawin. Nag-init ng tubig, naglagay ng malamig na basahan sa noo ng duwende at nanalangin sa katahimikan kahit hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tulong. Unti-unting bumagal ang paghinga ng duwende at muli itong nakatulog. Ngunit si Lando ay nanatiling gising hanggang madaling araw, nakikinig sa bawat tunog sa labas ng kubo. Sa gabing iyon, hindi lamang ang duwende ang kanyang binantayan. Binantayan din niya ang bagong pag-asang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. At habang sumisikat ang araw, dala ng liwanag ang isang tahimik na pangako na ang kubong minsang simbolo ng kanyang pag-iisa ay maaaring maging simula ng isang pamilya na hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Sumikat ang araw na tila walang kamalay-malay sa mga pangyayaring naganap sa loob ng kubo. Ang liwanag nito ay pumasok sa mga siwang ng dingding, tinamaan ang banig na hinihigaan ng buntis na duwende at ang batang ulila na bahagyang nakasandal sa pintuan, pagod ngunit hindi kailanman tuluyang nakatulog. Sa unang sinag ng umaga, bumangon si Lando na may bigat sa dibdib, isang pakiramdam na hindi pa niya kailanman naranasan, sapagkat may ibang buhay na siyang iniingatan bukod sa sarili. Dahan-dahang gumalaw ang duwende at nagmulat ng mata. Mas maayos na ang itsura nito kaysa kagabi, ngunit bakas pa rin ang panghihina. Sa munting galaw ng tiyan nito, tila may pahiwatig ng buhay na patuloy na lumalaban sa kabila ng panganib. Tahimik silang nagkatinginan at sa sandaling iyon ay hindi na kailangan ng salita upang ipahayag ang pasasalamat at pagtitiwala. Lumabas si Lando upang kumuha ng tubig sa sapa. Habang naglalakad, napansin niyang tila mas tahimik ang gubat kaysa dati. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon at ang hangin ay mabigat na para bang may dalang babala. Sa kanyang murang isipan, alam niyang may kakaiba, isang pakiramdam na parang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Pagbalik niya sa kubo, nakita niyang bahagyang gumalaw ang mga dahon sa paligid, bagamat walang malakas na hangin. Ang duwende ay nakaupo na, tila nakikinig din sa kapaligiran. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng takot na pilit tinatago. Hindi na niya kailangang magsalita upang maunawaan ni Lando na ang panganib na kanyang ikinuwento ay maaaring mas malapit na kaysa kanilang inaakala. Sa maghapon, nanatili silang tahimik. Ang bata ay naglinis sa paligid ng kubo, nagtipid sa kilos, at umiwas na mag-iwan ng bakas. Ang duwende naman ay nanatili sa loob. Hawak ang tiyan at tahimik na nagdarasal sa paraang hindi alam ni Lando. Paminsan-minsan, tila may mahina itong bulong. Mga salitang hindi maunawaan ng tao, ngunit may kapangyarihang nagpapakilos sa hangin at mga dahon. Pagsapit ng hapon, may narinig silang mga yapak. Hindi iyon ang karaniwang tunog ng hayop. Mabigat at may ritmo na tila sadyang hinahanap ang isang bagay. Napahinto si Lando sa kanyang ginagawa at agad na pumasok sa kubo. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng duwende, puno ng pangamba at pagkaunawa. Sa labas, may mga aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw ang anyo, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang magdulot ng ginaw sa balat. Ang gubat na dati tila kakampi ni Lando
ay biglang naging saksi sa isang bantang hindi niya kailanman hinarap noon. Sa loob ng kubo, nanatili silang hindi humihinga, nakikinig sa bawat tunog. Ang mga yapak ay lumapit, huminto, at tila may suminghot sa hangin, parang sinusundan ng isang amoy na matagal nang hinahanap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lando ang bigat ng kanyang pasya. Kung siya ay natuklasan, hindi lamang ang kanyang buhay ang malalagay sa panganib, kundi pati ang buhay na dinadala ng duwende. Maya-maya, tila umurong ang mga yapak. Unti-unting bumalik ang mga huni ng gubat, ngunit ang katahimikan ay nanatiling may bakas ng banta. Ang duwende ay napabuntong hininga, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng takot at pasasalamat. Sa gabing iyon, mas naging malinaw kay Lando na ang kanyang munting kubo ay hindi na basta tahanan. Ito ay naging kanlungan ng isang lihim na maaaring magbago sa takbo ng maraming buhay. At sa bawat aninong gumagalaw sa labas, lalo niyang nauunawaan na ang kanyang pagiging ulila ay naghanda sa kanya para sa isang papel na higit pa sa pagiging isang bata na nag-iisa. Isang bantay ng buhay na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Dumating ang gabi na mas mabigat kaysa mga nagdaang araw. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, at ang gubat ay tila nagtatago ng sariling paghinga. Sa loob ng kubo, nakaupo si Lando sa tabi ng duwende. Hawak ang lamparang halos maubos na ang langis. Ang liwanag nito ay kumikislap sa bawat galaw, parang sumasalamin sa pangambang pilit nilang itinatago. Mas madalas na ang paghawak ng duwende sa kanyang tiyan. Sa bawat sandali, dama ang bigat ng kanyang dinadala. Hindi lamang isang sanggol, kundi isang kapalarang hinahabol ng mga nilalang sa dilim. Sa wakas, nagsalita siya ng mas mahaba kaysa dati. Ikinuwento niya ang pinagmulan ng buhay na nasa kanyang sinapupunan. Isang nilalang na isinilang mula sa sinaunang kasunduan ng kalikasan at liwanag, na may kakayahang magpanumbalik ng balanse sa mga mundong matagal nang binabalot ng kasakiman at galit. Habang nakikinig, naramdaman ni Lando ang takot na unti-unting napalitan ng isang mabigat na pananagutan. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na dahan-dahang sumisindi sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman hiniling ang ganitong papel, ngunit alam niyang hindi rin siya makakatakas dito. Ang kanyang buhay, na dati simple at tahimik, ay tuluyan ng nahila sa agos ng mga pangyayaring hindi niya kayang pigilan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling narinig ang mga yapak sa labas, mas malapit, mas malinaw. Hindi na ito tulad ng kanina, may kasamang mahinang bulungan, mga tinig na hindi tao, ngunit may bigat ng banta. Ang duwende ay napapikit, at sa unang pagkakataon ay nakita ni Lando ang hayagang takot sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, gumawa si Lando ng pasya. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga tuhod, at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa pintuan ng kubo. Sa kanyang isip, alam niyang hindi niya kayang labanan ang anumang nasa labas. Ngunit may isang bagay siyang kaya, ang maging hadlang kahit sandali lamang upang makaligtas ang iba. Hindi siya lumabas. Sa halip, inilapit niya ang sarili sa duwende at bumulong ng isang pangakong hindi kailanman niya inakala na bibigkasin, na hindi niya iiwan ang duwende at ang isisilang na bata anuman ang mangyari. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa tapang,
kundi sa isang pusong matagal nang nasanay sa pagkawala at ayaw nang makakita ng isa pang nilalang na mawalan ng pag-asa. Sa labas, ang mga anino ay tila nag-ikot sa kubo, parang sumusubok sa kanilang pasensya. Ang hangin ay bumigat at ang mga dingding ay bahagyang umuga sa bawat hakbang ng mga hindi nakikitang bisita. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may katahimikang bumalot sa loob ng kubo. Isang katahimikang hinubog ng isang pangako. Makalipas ang ilang sandali na tila walang hanggan, unti-unting nawala ang mga yapak. Ang gubat ay muling huminga at ang kubo ay nanatiling nakatayo, bagamat may bakas ng panganib sa hangin. Ang duwende ay napahawak sa kamay ni Lando at sa kanyang mga mata ay may liwanag na hindi maipaliwanag, liwanag ng tiwala at pag-asa. Sa gabing iyon, natulog si Lando sa tabi ng duwende, hawak ang lampara na halos tuluyang mamatay. Sa kanyang panaginip, hindi na siya nag-iisa. Sa halip, may kasama siyang isang liwanag na handang ipaglaban kahit ang kapalit ay ang sariling takot. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Lando sa kakaibang lamig na gumapang sa kanyang balat. Hindi ito ang karaniwang lamig ng umaga, kundi isang lamig na tila may kasamang bulong. Ang apoy sa lutuan ay patay na at ang liwanag ng lampara ay tuluyan nang nawala. Sa loob ng kubo, tanging ang marahang paghinga ng buntis na duwende ang naririnig. Ngunit sa labas ay may tunog na hindi maipaliwanag. Parang may naglalakad sa pagitan ng mga puno, ngunit mas magaan kaysa sa yapak ng tao. Dahan-dahang tumayo si Lando at sumilip sa bintana. Ang gubat ay nababalot ng manipis na hamog at sa pagitan ng mga punong kahoy ay may mga liwanag na tila kumikislap. Hindi iyon mga alitap-tap. Mas malinaw ang hugis, mas buhay ang galaw. Para bang may mga mata ng gubat na nagising at ngayoy nagmamasid. Nagising ang duwende at agad na napansin ang pagbabago sa paligid. Sa kanyang mga mata ay walang takot. Sa halip, may pagkilala. Ipinahiwatig niya na ang mga liwanag ay mga bantay ng gubat, mga nilalang na matagal nang nagtatago ngunit ngayoy tinatawag ng panganib na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang kanilang paglitaw ay tanda na ang lihim ay hindi naganap na maitago at ang oras ay unti-unting nauubos. Lumabas sila ng kubo, maingat at tahimik. Ang hamog ay bumabalot sa kanilang mga paa at ang hangin ay may dalang samyo ng lupa at dahon. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng gubat, naramdaman ni Lando ang kakaibang lakas na gumagabay sa kanyang mga hakbang, na parabang ang kalikasan mismo ang nag-aakay sa kanila. Sa isang clearing na napapalibutan ng matatandang puno, huminto ang mga liwanag at tila nagtipon. Sa gitna ng lugar, ang lupa ay bahagyang umangat at ang hangin ay naging masigla. Ang duwende ay napaluhod, hawak ang tiyan at ang kanyang paghinga ay bumigat. Hindi pa ito ang panganganak, ngunit malinaw na ang kanyang katawan ay tumutugon sa tawag ng lugar. Doon, sa gitna ng gubat, ipinaliwanag ng duwende na ang clearing ay isang sagradong lugar, isang pansamantalang kanlungan kung saan ang mga nilalang ng liwanag ay maaaring magbigay ng lakas at proteksyon. Ngunit ang pananatili roon ay may kapalit. Ang mga taong papasok ay nagiging bahagi ng kasunduan ng gubat at hindi na maaaring umatras kapag dumating ang oras ng pagsubok. Naramdaman ni Lando ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit hindi siya umatras. Ang kanyang mga paa ay tila nakaugat sa lupa
at ang kanyang puso ay matibay sa pasyang matagal nang nabuo. Ang pagiging ulila ay nagturo sa kanya kung paano tumayo mag-isa. Ang sandaling iyon naman ang nagtuturo sa kanya kung paano tumayo para sa iba. Unti-unting naglaho ang mga liwanag at ang clearing ay muling naging tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may naiwan. Isang tanda ng proteksyon na hindi nakikita ng mata, ngunit dama ng dibdib. Ang duwende ay muling tumayo, mas matatag kaysa dati, at sa kanyang muka ay may bakas ng pasasalamat at pag-asa. Sa kanilang pagbabalik sa kubo, alam ni Lando na ang gubat ay hindi na lamang lugar ng kanyang pag-iisa. Ito na ngayon ay isang kakampi, isang buhay na saksi sa pangakong kanyang binitawan. At sa bawat hakbang pauwi, malinaw sa kanya na ang oras ng tunay na pagsubok ay papalapit. Isang pagsubok na magtatakda ng kapalaran ng batang ulila at ng buhay na kanyang piniling ipagtanggol. Lumipas ang mga araw na tila mas mabilis ang takbo kaysa dati. Sa bawat umaga, nagigising si Lando na may pakiramdam na may kulang na oras, na ang bawat sandali ay mahalaga at hindi na maaaring sayangin. Ang buntis na duwende ay mas madalas nang hinihingal at ang kanyang tiyan ay tila mas mabigat sa bawat pag-ikot ng araw. Bagamat pinapalakas siya ng sagradong lugar sa gubat, malinaw na ang kapanganakan ay papalapit at kasama nito ang panganib na matagal nang nagbabantay sa dilim. Sa loob ng kubo, tahimik ang kanilang pamumuhay. Si Lando ay patuloy na naghahanap ng pagkain at tubig, mas maingat kaysa dati. Iniiwasan niyang magtagal sa bukas na lugar at sinisigurong burado ang bawat bakas na maaaring magturo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, dama niya na may mga matang sumusunod. Hindi palaging nakikita, ngunit palaging naroroon. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa sapa, may naamoy siyang kakaiba sa hangin. Isang amoy na hindi bahagi ng gubat. Ito'y mabigat at malamig, parang lumang usok at basang lupa. Huminto siya, nakinig, at doon niya narinig ang mahinang bulungan na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa bawat hakbang pabalik sa kubo, mas tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo ang duwende sa gilid ng banig, hawak ang tiyan at nakapikit. Ang kanyang noo ay pawis na pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi pa oras ng panganganak, ngunit may mali. Isang pakiramdam na parang may puwersang sumusubok pumasok sa kanilang mundo. Sa sandaling iyon, muling bumigat ang hangin sa paligid ng kubo. Sa labas, ang mga dahon ay kusang gumalaw kahit walang hangin. Ang mga anino ng puno ay humaba at nagmistulang may sariling buhay. May mga tinig na sumabay sa huni ng mga kuliglig, mga tinig na hindi kabilang sa gabi. Ang gubat ay tila nagbababala, at ang bawat tunog ay parang hudyat ng paglapit ng panganib. Hindi na nagdalawang isip si Lando. Tinulungan niya ang duwende na tumayo at inihanda ang kakaunting gamit na kaya nilang dalhin. Ngunit bago pa sila makalabas ng kubo, may malakas na paguga sa paligid. Ang lupa ay bahagyang yumanig at ang pintuan ay kusang bumukas, tinulak ng hanging malamig at mabigat. Sa bungad ng kubo, lumitaw ang mga aninong matagal nang nagmamasid. Hindi malinaw ang kanilang anyo, ngunit ramdam ang bigat ng kanilang presensya. Ang kanilang mga tinig ay naghalo-halo, parang iisang bulong na may dalang utos at gutom. Sa sandaling iyon, alam ni Lando na natagpuan na sila. Tumayo siya sa harap ng duwende,
kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang sandata, wala siyang kapangyarihan. Tanging ang kanyang katawan at ang pangakong binitiwan. Ang mga anino ay huminto, tila sinusukat ang kanyang tapang, at sa katahimikang iyon ay may dumaan na sandaling tila walang hanggan. Biglang kumislap ang lupa sa paligid ng kubo. Ang mga simbolong hindi nakikita noon ay unti-unting lumitaw, mga bakas ng proteksyong iniwan ng gubat. Ang hangin ay umikot at ang mga anino ay napaatras, tila nasunog ng liwanag na hindi nila kayang tiisin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Lando ang isang malakas na tibok, hindi mula sa kanyang dibdib, kundi mula sa tiyan ng duwende. Sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi pa tapos. Ang panganib ay umatras lamang, hindi tuluyang nawala. At sa pagitan ng liwanag at dilim, napagtanto ni Lando na ang tunay na pagsubok ay paparating pa. Isang pagsubok na magtatakda kung hanggang saan ang kaya niyang ipaglaban para sa buhay na hindi kanya, ngunit kanyang piniling ituring na sarili. Dumating ang gabing mabigat ang ulap at halos walang buwan. Ang langit ay tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa kubo, at ang gubat ay muling naging tahimik sa paraang nakakatakot. Sa loob, nakahiga ang buntis na duwende. Mahigpit na hawak ang tiyan, habang si Lando ay nakaluhod sa tabi niya, pilit pinapakalma ang sarili kahit ang dibdib niya ay halos sumabog sa kaba. Mas malinaw na ngayon ang senyales ng nalalapit na panganganak. Ang paghinga ng duwende ay pabigat ng pabigat, at ang kanyang mga mata ay minsang pumipikit, minsang tumititig sa kawalan. Sa bawat sandali, may pakiramdam na parang ang hangganan ng dalawang mundo, ng tao at ng mga nilalang ng gubat, ay unti-unting numinipis. Sa labas, muling bumalik ang mga tunog. Ngunit ngayon, hindi na lamang yapak at bulungan. May mga hiyaw na tila nagmumula sa malayo, mga tunog na nagpapagalaw sa dugo at nagpapakirot sa ulo. Ang hangin ay umikot sa paligid ng kubo, at ang mga dahon ay tila nagsasayaw sa utos ng hindi nakikitang kamay. Biglang yumanig ang lupa. Ang kubo ay umingit at ang mga dingding ay bahagyang gumalaw. Napahawak si Lando sa sahig upang hindi matumba. Sa gitna ng pagyanig, nakita niyang kumikislap ang mga simbolo sa paligid. Mas maliwanag kaysa dati, mas buhay, na parabang sumasagot sa tawag ng panganib. Ang duwende ay napasigaw. Isang sigaw na hindi lamang ng sakit, kundi ng paglaban. Sa sandaling iyon, tila may liwanag na sumilay mula sa kanyang tiyan, banayad ngunit hindi maikakaila. Ang liwanag na iyon ay umabot sa mga dingding ng kubo, at ang dilim sa labas ay tila umatras, kahit saglit lamang. Lumapit si Lando. Hawak ang kamay ng duwende. Wala siyang alam sa panganganak, ngunit naroon siya. Isang presensya na pilit tinatanganan ng duwende sa gitna ng sakit. Sa bawat pagigting ng kanyang katawan, naramdaman ng bata ang bigat ng sandali, na parabang ang buong mundo ay nakasandal sa munting kubo. Sa labas, ang mga anino ay muling nagtipon. Ngunit ngayon, may hadlang na liwanag sa pagitan nila at ng kubo. Ang mga tinig ay naging mas malakas, mas galit, ngunit may halong takot. Ang gubat mismo ay tila tumayo bilang bantay, pinipigilan ang paglapit ng dilim. Habang tumatagal ang gabi, ang sigaw ng duwende ay humina, napalitan ng malalim na paghinga. Ang liwanag mula sa kanyang tiyan ay patuloy na kumikislap, parang bituing pilit sumisilang sa gitna ng bagyo. At sa katahimikang sumunod,
Alam ni Lando na ang sandaling iyon ay magmamarka ng wakas ng isang yugto at simula ng isa pa. Sa labas ng kubo, ang dilim ay hindi tuluyang nawala. Ngunit sa loob, may liwanag na nagsimula ng ipanganak. Liwanag na nangangailangan ng higit pang tapang, higit pang sakripisyo at higit pang pananampalataya kaysa sa kaya niyang sukatin. Dahan-dahang humupa ang pagyanig ng lupa. Ang hangin na kanina'y mabigat at nagwawala ay unti-unting tumahimik na para bang napagod sa sariling galit. Sa loob ng kubo, ang liwanag na kanina'y kumikislap ay naging mas banayad, mas mainit at mas malinaw. Sa gitna ng pagod at sakit, dumating ang sandaling matagal nang hinihintay. Isang munting iyak ang umalingaw-ngaw, mahina ngunit malinaw. Hindi ito iyak na may takot, kundi isang tinig na tila nagpapaalala sa mundo na may bagong buhay na dumating. Napaupo si Lando, halos hindi makahinga, habang ang duwende ay dahan-dahang humiga, hawak sa kanyang mga bisig ang sanggol na isinilang mula sa liwanag. Ang bata ay maliit, mas maliit pa kaysa sa karaniwang sanggol ng tao, ngunit ang kanyang balat ay may banayad na ningning, parang sinag ng umaga na dumadampi sa hamog. Ang kanyang mga mata ay hindi pamulat, ngunit ang presensya niya ay sapat upang mapuno ang kubo ng kakaibang kapayapaan. Ang hangin ay naging magaan at ang mga anino sa labas ay tila umurong ng tuluyan na para bang natalo ng isang lakas na hindi nila kayang labanan. Napaluha si Lando. Hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil sa pagod, marahil dahil sa takot na unti-unting napalitan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagiging saksi sa isang himala. Hindi niya ito hiniling, ngunit ibinigay ito sa kanya ng kapalaran. Mahinang nagsalita ang duwende. Ang tinig ay pagod ngunit puno ng pasasalamat. Ipinahiwatig niya na ang sanggol ay ligtas, ngunit ang panganib ay hindi pa ganap na nawawala. Ang mga puwersang naghahangad sa bata ay umatras lamang, naghihintay ng tamang sandali. Dahil dito may pa siyang kailangang gawin, isang pa siyang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Habang hawak ng duwende ang kanyang anak, tumingin siya kay Lando na may lalim ng pagtitiwala. Ang mga salitang hindi kailangang bigkasin ay malinaw sa pagitan nila. Ang batang ulila na minsan ay walang sariling tahanan sa mundo ay naging bahagi ng kapalaran ng isang buhay na higit pa sa kanya. Ang kanyang presensya sa gabing iyon ay hindi nagkataon lamang. Sa labas ng kubo, muling bumalik ang mga huni ng gubat. Ang mga ibon ay nagawitan sa kabila ng dilim ng gabi at ang mga dahon ay marahang gumalaw sa ihip ng hangin. Ang gubat ay tila nagdiwang, isang tahimik na pagdiriwang ng buhay na isinilang sa gitna ng panganib. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, alam ni Lando na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang sanggol na isinilang ay may dalang liwanag, ngunit ang liwanag ay laging may kaakibat na anino. At sa pagitan ng dalawang iyon, nakatayo ang isang batang ulila. Handa, kahit hindi pa lubos na nauunawaan, na ipaglaban ang isang kinabukasang ngayon pa lamang nagsisimulang magbukas. Sumapit ang umaga na may dalang kakaibang katahimikan. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa kubo ng dahan-dahan, hindi marahas, na para bang marunong gumalang sa mga pangyayaring naganap sa loob nito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi ng pangamba, ang hangin ay magaan at ang gubat ay muling huminga ng payapa. Nakahiga ang buntis na duwende.
Ngayon ay isa ng ina. Yakap ang munting sanggol na isinilang sa gitna ng dilim at liwanag. Ang kanyang muka ay bakas ang matinding pagod, ngunit sa likod nito ay may anyo ng kapayapaang matagal na niyang hinanap. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog, at ang banayad na ningning ng balat nito ay tila humalo na sa liwanag ng umaga. Hindi na kasing tingkad ng kagabi, ngunit naroon pa rin, buhay at totoo. Nakaupo si Lando sa may pintuan ng kubo, pinagmamasdan ang paligid. Ang damuhan ay tila mas luntian, ang mga puno ay mas matatagang tindig, at ang mga ibon ay muling nagbalik sa kanilang mga sanga. Ang mga bakas ng panganib ay wala na sa paningin, ngunit alam ng bata na ang kawalan ng ingay ay hindi nangangahulugang ganap na kaligtasan. Ang mundo ay bihirang magbigay ng ganap na katahimikan. Lumapit sa kanya ang duwende, marahan ang hakbang, hawak ang sanggol. Sa kanyang mga mata ay may lungkot at pasasalamat na magkahalong hindi na kailangang ipaliwanag. Dumating na ang oras ng paghihiwalay, isang oras na matagal na nilang alam na darating, ngunit parehong iniiwasang isipin. Ipinaabot niya ang sanggol kay Lando, hindi bilang paghingi ng kapalit, kundi bilang isang huling pagtitiwala. Sa sandaling iyon, naramdaman ng bata ang init ng munting katawan sa kanyang mga bisig. Ang tibok ng puso ng sanggol ay marahan ngunit matatag, parang sagot sa lahat ng takot na kanyang dinanas. Hindi siya umiyak. Sa halip, tila may katahimikan sa kanyang presensya. Isang katahimikang nagpapagaan ng loob. Ipinahiwatig ng duwende na ang kanilang mga landas ay kailangang maghiwalay. Ang mundo ng mga nilalang ay tatawag muli sa kanya, at ang sanggol ay may takdang landas na kailangang tahakin kapag dumating ang tamang panahon. Ngunit ang alaala ng batang ulila, ang kanyang kabutihan at tapang, ay mananatiling bahagi ng kanilang kapalaran. Isang bakas na hindi mabubura ng panahon. Ibinigay niya kay Lando ang isang munting tanda. Hindi ito kumislap o nagningning, ngunit ramdamang bigat ng kahulugan. Isang paalala na ang kanyang pinili ay hindi nasayang, at na ang kabutihan ay may sariling paraan ng pagbabalik, kahit hindi agad, kahit hindi sa paraang inaasahan. Sa huling sandali, naglaho ang duwende sa pagitan ng mga puno, dala ang sanggol na minsang naging sentro ng panganib at pag-asa. Walang ingay, walang liwanag. Tanging ang gubat na muling bumalot sa kanyang presensya, na para bang tinanggap siyang muli sa sinapupunan nito. Naiwan si Lando sa harap ng kubo, mag-isa tulad ng dati, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang kanyang pagiging ulila ay hindi nakahinaan, kundi patunay ng tibay na hinubog ng mundo at pinanday ng kanyang mga pasya. Ang kanyang puso, na minsang puno ng kawalan, ay ngayon ay may laman na alaala. Alaalang magsisilbing gabay sa mga darating na araw. Habang lumalakad siya pabalik sa kubo, alam niyang ang kanyang buhay ay magpapatuloy sa payak na anyo. Ngunit sa ilalim ng araw at sa lilim ng gubat, dala niya ang kaalamang minsan siyang naging bantay ng liwanag. At kahit walang makaalam ng kanyang ginawa, sapat na para sa kanya ang katotohanan sa isang sandali ng takot at dilim. Pinili niyang manatili, at doon, sa pagpiling iyon, tuluyang nagbago ang kanyang kapalaran. Wakas.